Good day po muli sa ating lahat. Ito pong video itong aking gagawin ngayon ay follow up lamang sa huling video na aking tinapik tungkol sa dalawang Yahweh. So dito, papakita ko sa inyo na bakit may dalawang Yahweh at ang isang Yahweh lamang ang nakikilala ng tao. At maraming hindi nga nakakalam na meron palang dalawang Yahweh at isa lang ang nakikilala. Mas maganda pa rin na mapanood nyo yung unang video tungkol doon sa si Kristo ay si Yahweh at yung may dalawang Yahweh. Kasi ito po ay follow up lamang. Lalo dito sa yung may dalawang Yahweh. So napag-aralan natin na si Kristo ay ang Yahweh ng lumang tipan na nagpapakita sa mga propeta noon. So ayan, sa naka-plus niya sa screen, makikita ninyo, hindi ko na po babasahin isa-isa. So nandiyan naman yung sa Isaiah 44:6 at Apocalypse 22:12-13 patungkol sa Alpha at Omega at patungkol naman sa ako'y si ako nga na makikita naman sa Exodus 3:14, so 1:8-58. Ito yung nagpapatunay na yung Yahweh na ito ay ang Kristo. So babasahin ko po muli sa inyo na si Yahweh ang mismong yung Yahweh na nagpapakita sa mga propeta noon ay si Kristo. So muli buksan natin yung Genesis 12:7. Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. So ito po yung sa Genesis 12:7 na nagpakita kay Abraham. So punta naman tayo sa Genesis 17:1. Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan moong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. So dito, nagpakita si Yahweh kay Abraham. At pupunta naman tayo sa Exodus 3:4-6. Ito kay Abraham nagpakita. Ito naman, nagpakita naman kay Moises, si Yahweh. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab ng punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. So dito, nagpakita rin kay Moises si Yahweh. Then tungo naman tayo sa Exodus 34:6. So dito, papakita ko lang muli na si Yahweh yung nagpapakita sa kanila. 34:6. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. So dito, nagpakita din dito sa talatang ito si Yahweh kay Moises. Sabi nga rito, nagdaan sa harapan ni Moises. So dito makikita natin na itong Yahweh ito ay nagpapakita at ang Yahweh na ito ay ang Kristo. So dahil siya yung nagpapakita, walang sino man na nakakakita sa Ama. Dahil sa walang nakakita sa Ama, hindi nakikilala ng tao noon o hindi kilala ng tao na mayroong Yahweh na Ama, kundi ang kanilang nakakausap, dahil ito lang mga nakikipag-usap sa tao, yung Yahweh na anak. So dahil yung anak yung nakikipag-usap o nakikipag-ugnayan sa tao, yung Ama hindi nila nakikita at hindi nila nakikilala.
So dito nung si Jesus, nung yung anak ay nagkatawang tao at siya ay bumaba sa sandibutan, naging tao, dito ipinakikilala niya naman niya na yung ama. Sabi kaya mababasahin natin ito sa Juan 1:18. Juan 1:18. Kailanmay wala pang tao nakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpapakilala sa kanya sa Ama. So, ang nagpapakilala pala sa Ama, yung natatanging Diyos. Sino ito? Yung anak. Siya yung nagpapakilala sa Ama. So, kaya gaya na sinabi ko, wala nakakita sa Ama at hindi kasi ang Ama ang nakikipag-usap sa tao, kundi yung anak. So, walang nakakakilala sa ama dahil hindi nakikipag-usap, kundi ang nakikipag-usap lamang yung anak. Ngayon, basahin naman natin sa Mateo 11:27. Same pa rin ang sinasabi dito sa Mateo 11:27. Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakilala sa ama kundi ang anak, at ang pinili ng anak na papahayagan niya. So sabi rito, wala nakakilala sa anak kundi ang ama. So yung wala nakakilala sa ama kundi ang anak. So vice versa. Pero pansinin niyo dito, at wala nakakilala sa ama kundi ang anak. So yung anak lang ang nakakilala. Dahil siya lamang yung siya lang ang nakakita siya lang ang nakakita sa ama. Dahil siya lang ang nakakita sa ama, tapos yung anak lang ang nakikipag-usap sa tao. So hindi kilala ng tao noon. Sa mga propeta noon, sa lumang tipan, hindi na nakikilala yung ama, kundi ang kilala lang nila yung anak. So, yung yawing anak lamang ang nakakausap nila, hindi yung ama. Ngayon, nung yung anak ay nagkataong tao at siya ay naging si Yesu Kristo, siya ngayon ang nagpapakilala, ipinapakilala niya ngayon, yung ama na para bang sinasabi niya na meron pang ama na higit nga sa kanya. Sino? Yung Yahweh na ama, hindi yung siya ay Yahweh na anak. Kaya ipinapakilala niya ito sa tao nung siya ay nasa lupa na. At mababasa na natin ito sa Juan 17:3-5. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ng sanlibutan. So, makikita niyo dito sa verse 4, inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. So, inihayag niya. Kasi dati siya lang ang nakikipag-usap sa tao, hindi nakikilala ang ama, ngayon inihayag niya, ipinapakilala niya ngayon sa tao. Siya ngayon na nagpapakilala sa ama na hindi lang siya ang dapat na makilala nilang Diyos o Yahweh, na mayroon pang higit sa kanya, yung ama. Diba? Kaya nga may sinasabi rin ni Jesus na mayroong masigit sa kanya. Diba? At sino tinutukoy niya? Yung ama. Kaya dito, ito yung dahilan kung bakit pinakikilala ng anak yung ama, dahil siya lamang ang nakikipag-usap sa tao at nakikipag-ugnay sa tao. So walang chance na nakikilala ng tao ang ama. Ngayon, nung pinakilala niya, nung siya ay nasa lupa na. So dito, sinasabi ko ito sa inyo para hindi lamang aking nalaman, kundi dapat malaman din ninyo. Kasi dapat kasi tayo yung nag-aaral ng salita ng Diyos at pinag-aaralan natin ang patungkol sa Kanya. Hindi na ituturo ng ibang mga pastor o relihiyon ito, dahil nga sa ibang bagay sila ang madalas tinatopic nila. Pero ito ay napakahalaga. Isa itong major doctrine nito. Kaya sana mas maintindihan ninyo at maunawaan ninyo na meron palang dalawang Yahweh, ay ito yung ama at yung anak. So ayun, nagpapakita lamang ay yung anak. Ngayon, nung nasa lupa na siya, ipinakikilala niya dahil siya nga lang ang nakikipag-ugnayan sa tao. So sana po may natutunan kayo sa patungkol sa katangian, yung kaluwalhatian na dapat nahayag na sa atin, dahil isinulat na yung Biblia. Sinabi na rin ni Jesus kung sino siya at meron pang higit sa kanya, yung kanyang ama. Kaya sana po sa mga nakauunawa na at nakakapanood ng video na to,
lagi po tayong mag-aral ng salita ng Diyos upang makilala natin ang lubusan ng ang Diyos, kung sino sila, kung ano yung katangian niya, kung ano yung karakter niya, at makilala natin kung gaano kalaki ang pag-ibig niya. So, God bless po always sa ating lahat, at patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos.